Okay. Ayun. Good morning mga ka-airsoft. Ngayon, Sunday, delivery day ko. Okay. Monday, Saturday kahapon, minove ko, pinagpalit ko yun ng rest day ko, no? Kasi na-experience ko pag Saturday, medyo nasasabay ako sa traffic sa Manila, no? Ma-traffic ang Manila pag Saturday, Friday and Saturday. Kaya minove ko ng delivery day yung sa Manila area yung Sunday, no? Okay. Yan ngayon. Before that, before ko i-shout out na yung mga de-deliver natin. Unahin ko lang to kasi baka makalimutan ko. Okay, meron tayong mga big boss, no, sa airsoft hobby natin, guys, no, na nag-a-advise sa atin, no, on how, kumbaga, yung proper way to put a silicone oil to do maintenance, proper way on how to spray, kung saan ba tama talaga, no. And we will consider that, no, that advice. I don't know, pero para sa akin kasi advice yun, no? Advice yun na dapat nating kapulutan ng aral. Why? Kasi napakaganda nun nung advice na ginawa nila. Kasi tayo rin ang magbe-benefit nun, no? Kaya benefit, tayo rin magbe-benefit nun. Yun ang mga i-apply namin sa mga darating na mga videos, no, sa mga darating na mga demo. Yun ang mga ituturo ko sa inyo, no. I find that that video na yun nga, advice na very talaga informative, no. Maganda siya kasi actually ako medyo malawak na rin yung kaalaman ko, no, regarding on how to use silicone, pero still natututo tayo sa mga ganon. And salamat doon, no? Hindi ko napapalangalanan, pero salamat sa iyo, no? Sa ganung paraan maipapalaganap natin, no? Maikakalat natin kung paano ba yung tama talagang pag-maintain and proper Pero guys, hindi ko gumagamit tayong silicone oil, hindi na siya magkakalik, no, especially pag na-drop natin talaga yung magazine. Talagang meron chances na magkaroon ng leak or masira yung magazine. Hindi ibig sabihin, paano ba sabihin to? Hindi ibig sabihin na nagsisilicone oil ka is ligtas ka na dun sa leak na pwedeng mangyari, no? Hello? Okay, then second, yun, nag-gets ko naman yung sinabi ni boss, no, na regarding sa pwedeng baklasin, no, baklasin yung barrel. But sa akin lang kasi, on my point of view, no, nilalagay ko yung sarili ko bilang client, lalo na marami tayong client kasi na newbie. Pasensya na kung hindi ko dinidiscuss sa inyo, no, mga client, on how to dismantle, no, yung barrel. Kasi unang-una, para sa newbie, yun, dagdag load sa isip nyo yun na makakagulo. Kumbaga, kasi may mga bumibili sa atin ng barrel na newbie na ultimo yung paghawak pa lang ng proper way ng paghawak, hindi nila alam. So, hindi naman pwedeng hindi natin sila bentahan, no, dahil syempre paano nila malalaman kung hindi nila masusubukan, no? Kaya naman yung mga binebenta natin, guys, is may mga brochure and manual. Then eventually through time, pag na-familiarize nyo na yung baril nyo, pwede nyo siyang baklasin, no? Pero I don't suggest na right away baklasin nyo, na i-dismantle nyo yon kung newbie kayo. Yun lang naman ang point ko, no? Kasi mamaya meron pa kayong masira or magalaw doon, di ba? Yon, eventually pag familiar na kayo, pwede nyo naman baklasin, no? Baka makamalian nyo yung sinasabi ko na I don't suggest na baklasin pa. And that is for newbie, okay? Tapos isa pa, yung silicone spray kasi, kaya nga tayo gumagamit ng spray para may pressure siya para mag-penetrate
no? Kaya malaking tulong din yon sa mga newbie na kahit wag na nilang i-dismantle, magpe-penetrate, no, dun sa loob yung oil. It's because pressurized siya. Pero kung hindi ka naman na newbie at babaklasin mo na rin, pwede kang gumamit, guys, na pwede kayong gumamit, lalo na yung mga pro na, no? Kasi ako actually ang gamit ko talaga sa mga live ko, no? May mga live kasi ako, guys. Ang gamit ko is the Zinger oil. Kung familiar kayo ron yung Zinger, Z-I-N-G-E-R. Ay, S ba yun? S ba yun? Sorry, ha? Sorry. S-I, yung ginagamit sa mga pantahe. Yun yung oil na color clear. Wala siyang, parang ano siya, parang basal na oil. Basta, ganun. Wala siyang chemical, wala siyang added colors, wala siyang ganun, no? Plain oil lang siya. Yun ang gamit ko sa live ko, no? Kasi bakit yun ang gamit ko? Kasi mas advanced na ako than newbie, no? Kumbaga, kaya kong kalikutin, kaya kong siksikin, kaya kong, di ba? You know, I know you get what I mean, guys, no? Ngayon, yun lang, pero napakaganda ng advice ni boss, at sana mabigyan tayo ng pagkakataon na yun nga, sa mga darating natin live and demo is i-apply natin yon, no? Yung kumbaga yung the way, no? Pero hindi ko kumbaga yan, iisip tayo, guys, ng paraan, no, ng pinakasimpleng paraan para ma-lubricate natin ultimo yung kaloob-looban ng magazine, no? Meron kasi ako napanood sa video na sinabi ni boss on how, pwede naman nating i-adapt yun, no? Dito naman sa mundo ng airsoft na ginagalawa natin, hindi naman tayo nagpapataasan ng ere, no? Kung sa tingin natin makakabuti yung bagay na yun, why not, diba? Okay yun, the best yun. Kaya sa'yo, boss, 2 thumbs up ako sa'yo. Thank you, no? Sa mga client ko, later on, sa mga darating na mga videos, makikita nyo yan. Okay, masyadong humaba yung explanation ko. Pasensya na kayo. Good morning. Shout out ko muna, no? Shout out. Okay, ikaw na. Shout out mo. Toll gate na to, eh. Sige, shout out. Toll gate na kasi ako, guys. Ayan, ha. Pakita ko sa inyo. Shout out kay Sir Bergs Yap of Kogyo, Antipolo. Okay, shout out po, Sir Bergs Yap, Kogyo. Sir Nino Raimundo of Mandaluyong. Sir Nino Raimundo, Mandaluyong. Ferry Poblete of Malabon. Kaibigang Ferry Poblete of Malabon. Jace Buena of Antipolo. Sir Jace Buena, Antipolo. Kay Sir Enrico De Vera of Balintawak. Okay, Sir Enrico De Vera of Balintawak. Joshua Aguilar of Villamor Air Base. Joshua Villamor, Joshua, soldier si Sir, taga Villamor Air Base. Okay. Michael Raymond Ramirez of Antipolo. Sir Michael Raymond, hello po. Rick Anthony Ong of Tondo. Rick Anthony Ong of Tondo. Kenji Gatchalian of Caloocan. Sir Kenji Gatchalian. Gatchalian, ha? Okay, yan, of Caloocan. Ayun, siyang mauuna kasi NLEX tayo, guys, di ba? Magmi-Mindanao Avenue tayo, then yun, Caloocan ang babagsakan natin nun, no? At saka yun din ang binigay sa amin ni Waze, no? Ayun. Anyway, yun, tulad ng sabi ko, later on i-adapt natin yung advice na binigay sa atin, no, ng kasamahan natin sa airsoft shop. Walang masama ron, no, guys, no? Kumbaga ano yan, patuloy pa rin tayong nag-i-innovate, no? Ini-improve natin, no? Kumbaga, syempre, lahat tayo nagsisimula from zero, 'di ba, guys? Then walang iniwan yan, guys, ganito, no? Konting paliwanag na lang to. So, pasensya na kung madaldal ako, no? Okay. Walang iniwan yan, no? Kung first time ka magda-drive ng car, first time ka magmamay-ari ng sasakyan, ang una mong kailangang matutunan is
mag-drive, di ba? After na makakuha ka ng license, ang una mong kailangan matutunan is on how to do the proper way of driving, on how to, kumbaga, correct signal lights, di ba? Left and right, then correct putting your car into reverse mode, into park mode, into drive mode. Yun ang una mong kailangan alamin. Okay? Hindi naman pwedeng ituro agad sa'yo kung paano magmekaniko, di ba? Kung paano magpalit ng gulong. Hindi pwedeng ituro agad sa iyo 'yon ng let's say na Mitsubishi, ng Kasa or ng bibilhan mo, di ba? Ang unang tinuturo sa iyo, sinisigurado kung kaya mo bang i-drive yung sasakyan mo. Later on, matututunan mo na kasi kumbaga habang ginagamit mo yung sasakyan mo, matututunan mo na kung paano magpalit ng ganito, kung paano mag-change oil, kung paano magpalit ng tire, diba? Ganon. Yun lang sa akin, hindi ko kasi pwedeng ituro yung, kasi pag tinuro ko, pag ganito, mabalik tayo doon sa sasakyan, guys, no? Pag sa una pa lang, bumibili ka pa lang, at tinuro na sa'yo yun, baka magkamali ka pa, di ba? Baka magkamali ka dun sa itinuro sa iyo. Kumbaga mag-jumble yung information na pumasok sa utak mo, hindi ma-digest ng isip mo. So magkamali ka pa. Halimbawa, tinuro ka agad, okay, ito sir, halimbawa, palyado, itong kakalikutin mo, bla 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 bla, maguguluhan ng isip mo, di ba? Baka bandang huli, mapagpalit mo pa yung mga tube, yung mga, di ba, you know, yung mga wirings, yun. Kaya hindi itinuturo sa iyo yun from the start. Later on mo na lang yun malalaman. Ganon din ako, guys, pasensya na, no? Kung hindi ko itinuturo sa inyo yung proper way ng pag-dismantle ng baril, no? Pero kung na-familiarize nyo na yung baril nyo at magtatanong kayo, yun, ituturo ko sa inyo, diba? Kasi talagang magiging, parang ako, no? Minsan, gusto ko matutunan muna yung basic on how to, halimbawa yun nga, on how to use the toy, the airsoft, diba? Then later on, saka ko na inaalam yung mga medyo komplikadong bagay. Okay? Yun, ngayon, kung sino yung mga gustong magpaturo on how to dismantle, pwede kayong mag-check ng brochure nyo and manual, yun, pwede yun. Or, pwede rin naman kayong tumawag, no? Tumawag, then, kumbaga, mag-sked tayo ng one-on-one talk, then, pwede natin baklasin yun, di ba? Or, kung kaya nyo, syempre, mag-walk-in, di ba? Yun, okay. Okay, guys, no? Yun lang, hindi ko na ganun papaabain. Makikita nyo, kasi baka magtaka kayo, bakit parang nag-iba yung pagde-demo natin, no? Yung pag-silicone oil. Yun nga, dahil i-adapt natin, no, yung tamang bagay na napulot natin dun sa nag-advise sa atin, no, kay boss, no. Okay, ayun, maraming salamat, guys, ha. Driving na ako, and Lex, pakita ko sa inyo. Okay, going to different part of Manila, no. Ang side trips namin is Antipolo, Kogyo, and Rizal, no. Yan ang mga side trips. Pero for now, Caloocan, Balintawak, Mindanao Avenue, then Pasay, Mandaluyong, then yun, and so on and so forth. Ayun, guys, good morning sa lahat, no? Good morning. Yan. Good morning sa lahat, no? Oh, malapit na ang sweldo, payday na naman. Ang date na ba? 14? No, 14, malapit na sweldo, guys, no? Payday na naman. Napakasarap. Tulad lang lagi ko sinasabi, gas-gas na to, no? Pero napakasarap, no? Maglaro ng airsoft, lalong-lalo na kasama mo yung family mo, kasama mo yung kids mo. Nandun kayo sa garahe nyo, sa backyard, nagtatayo kayo ng mga lata, ng mga target na pwede nyong pak barilin, no? Anyway, guys, maraming salamat sa inyo. Thank you and have a blessed Sunday morning, Sunday lunchtime, Sunday evening, and the whole Sunday, no? Let's end this, sabi ko nga, let's end this week positive. Okay? Thank you, guys, and have a nice day.